Basahin lang natin ulit yung Aklat ng Gawa, chapter 28, verse 26 to 29. Pumunta ka sa mga taong ito at sabihin mo sa kanila, makinig man kayo na makinig, ay hindi kayo makakaunawa. At tumingin man kayo na tumingin, ay hindi kayo makakakita. Sapagkat napakatigas na mga puso ng taong ito, mahirap makarinig ang kanilang mga tainga, at ipinigil nila ang kanilang mga mata. Sapagkat ayaw nila makakita ang kanilang mga mata, makarinig ang kanilang mga tainga, at makaunawa ang kanilang pag-iisip. Kung gayon, sana'y nagbalik loob kayo sa akin, at kayo naman ay aking pinagaling, sabi ng Panginoon. Idinagdag pa ni Pablo, sinasabi ko sa inyo, ipinahayag na sa mga hentil ang kaligtasan nito mula sa Diyos, at diring din nila ito. Amen. Batay sa talata na ating binasa ngayon sa Aklat ng Gawa, chapter 28, verse 26 to 29, yung title ng preaching ngayon ay, sana'y nagbalik loob kayo sa akin, at kayo naman ay aking pagagalingin. Amen. So, dito sa kwento na ito, alam nyo, kwento ko lang sa inyo, patotoo ko lang. Alam nyo, habang ginagawa ko itong preaching na ito, hindi ko maunawaan. Sabi ko sa Panginoon, Lord, bakit itong mensahe na ito yung binigay? Almost 1 taon, nagpipreach ako ng gospel. Ngayon ko lang naramdaman na ganito na, Lord, bakit ito yung mensahe na binigay mo sa akin? Pwede bang palitan? So nakapagsulat na ako, Lord, pwede bang palitan yung mensahe? Para bang lumalabas na, Lord, pwede bang gumawa ko ulit? Ando yung pag-aalinlangan ko. Bakit ito yung mensahe na binibigay mo ngayon sa amin? Pwede bang palitan, Lord? Pero, hindi ko maunawaan kung bakit ganun ang damdamin ko para sa bagay na ito. Sa araw na ito, dito sa Korea, kung hindi nyo alam, Teacher's Day, di ba? Teacher's Day ngayon. So doon ko lang naunawaan mabuti. Ang Panginoon ay guro natin. Amen. Kung anong sinabi ng Panginoon, dapat kong gawin. Doon ko naunawaan na ipinapaunawa sa akin ng Panginoon. Bilang isang guro, dapat sumunod ka. Amen. So ako mismo, doon ko napagtanto sa sarili ko na, oo nga, no? Kung ako'y nangangaral na salita ng Diyos, kung anong sinabi ng Panginoon, dapat ito yung papahayag ko. Hindi pwedeng palitan. So doon ko na-realize na pinaralan sa akin ng Panginoon na dapat ko maunawaan mabuti kung paano yung pagsunod sa ating Panginoon. So ngayong araw na ito is Teacher's Day. Pero para sa ating mga Kristiyano, ano yung araw na ito ngayon? Lord's Day. Diba? Amen. So Lord's Day, anong nakahanda para sa inyo? Kapag sinabing Lord's Day, handa ba ang inyong puso para sa Lord's Day? Pag sinabing Christmas, September pa lang, naka-ready na yan. Pinaghahandaan na nila ang Christmas. Pag sinabing fiesta, nakahanda na yung mga pagkain para sa fiesta. Pag sinabing birthday, nakahanda na yung para sa pang-birthday. Pero pagdating sa Lord's Day, nakahanda ba ang sarili niyo para sa Lord's Day? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Lord's Day ngayon. Maging ako man, hindi ko maunawaan kung bakit ito ang mensahe, pero ipinaunawa sa akin ng Panginoon. Ito yung gusto kong parating para sa inyong lahat. So sa akin muna, in-example ng Panginoon. Sa loob ng 1 taon, hindi ako nagkamali sa isinulat ko, pero sa sarili ko, habang sinusulat ko, Lord, mali ito sinusulat ko, pwede bang punitin ko yung papel? Never ko ginawa yun. Pero napagtanto ko ngayon, tama ang Panginoon. Ito ang mensahe niya para sa ating lahat. Maging sa amin, sa mga tagapagpahayag na ng salita ng Diyos. So, dito pa lang sinabi ng Panginoon, yung sinabi niya na sana'y nagbalik loob kayo sa akin at kayo na may aking pinagaling. Yung word na sana'y, ano niyo yung word na sana'y? Nanghihingayang ang Panginoon. Sa pagdarasal natin, anong ginagamit natin pagdarasal? Sana'y, madalas sana. Di ba? Pero sa word na Bible, kapag sinabi mong sana, natapos na. So, humihiling tayo sa isang bagay
ako ng sasakyan, pero wala eh. Lumipas na. Kasi sana. Pero madalas sinasabi ng mga pastor, huwag kayong gagamit ng sana. Ang pananalangin nyo, gamitin nyo naway. Naway ang gamitin nyo kasi nga, andun yung hope, pulinin nyo na, matatanggap ninyo yung katimpanan na yun. Ang Panginoong Jesucristo, ano yung panalangin niya? Alisin mo yung komponent. Ginamit niya yung naway. Pero tayo, ginagamit natin yung sana. Kasi nga, nakalipas na. Pero hindi natin maunawaan ang dalawang klaseng pananalangin. Kaya nga, madalas itinuturo ng mga pastor, huwag kayong gagamit ng sana sa inyong pagdarasal. Kasi lumipas na. Kaya nga, ang Panginoong Yesus, ang sabi niya, sanay. Sanay, nagbalik loob kayo. Kasi tapos na, nangaral na. Ipinangaral na sa inyong salita ng Diyos. Sanay, nagbalik loob kayo, pinatawad ko kayo. So, ibig sabihin ng sana, lumipas na. Ando na yung regret ng Panginoon para sa kanila. So, dito pa lamang, ipinapakita ni Apostol Pablo yung damdamin niya bilang mga ngaral ng salita ng Diyos. Ang kwento na ito, nung si Apostol Pablo nakulong, dinala siya papuntang Roma. Doon sa Roma, nung pagbaba doon sa Roma, nangupahan siya ng isang bahay. Pero bilanggo pa rin naman siya. Habang nakabilanggo siya, ipinatawag niya lahat ng mga tao sa Roma. Sabi niya, tawagin niyo lahat ng mga tao sa Roma. Pati mga mananampalataya. Mangangaral ako ng salita ng Diyos. Yun ang sabi ni Apostol Pablo. Nangaral siya, mahigit. Maghapon siya nangangaral ng salita ng Diyos. Sa pangangaral niya ng salita ng Diyos, kalahati sa kanila naniwala at kalahati hindi. So ano nangyari? Nagkagulo silang lahat. Alam niyo, noong unang panahon, kapag nagkagulo yung mga nakikinig na salita ng Diyos, kalahati, anong gagawin nila? Ang gagawin nila, magdi-decide sila na batuhin na lang hanggang mamatay yung nagpapahayag. So, lahat ng mga napakinggan nila is mababaliwala. So, ibig sabihin nun, kaya nga nasabi ng Apostol Pablo, tama nga yung sinabi ni Propeta Isaias. Makinig man kayo na makinig, hindi kayo makakarinig. Tumingin man kayo na tumingin, hindi kayo makakakita. Kasi pinatigas ninyo yung puso ninyo eh. So, habang sinasabi ng Apostol Pablo yun, yung mga tao, nagsialisan silang lahat. Lumayan silang lahat. Kasi nga, hindi nila matanggap yung review na sinasabi ni Apostol Pablo. Hindi nila alam kung ano lang tama at mali sa pinapakinggan nila sa salita ng Diyos. Nagkaroon sila ng pagtatalo sa loob ng simbahan. Nagtatalo-talo sila. Ano bang tama? Hindi tama siya. Yung kabinalan, hindi mali siya. So, hindi nila alam kung ano lang tama at mali sa salita ng Diyos. So, tayo mga kapatid, katulad ng text na ating binasa kayo. Alam mo ba ninyo, Lord's Day ngayon? Nasa tama ba ang puso ninyo? Alam niyo ba ngayon na Lord's Day? Kung alam niyo na Lord's Day ngayon, alam niyo na ang pinapahayag na salita ng Diyos ay mula sa inyo. Hindi yung iisipin niyo na, ay, para kay ano yan? Hindi yan para sa akin. Para kay ano yan? So, ang ibig sabihin lamang nito, gusto ng Panginoon kapag araw ng Lord's Day, ilaan mo yung sarili mo para sa Kanya. Amen. Hindi para sa ibang tao, kundi para sa iyo, para sa Panginoon. So, Lord's Day ngayon. So, yung mga tao, choices nilang piliin yung tama at mali. Yung mga tao, choices nilang i-reject yung panawagan ng Panginoon at choices din ninyo na tanggapin sa puso ninyo yung salitang ipinapahayag sa inyo. Amen. Kaya mga kapatid, maghapon si Pablo na nangaral ng salita ng Diyos. Pero in the end, na walang saysay yung pinangaral niya. Nagtalo-talo sila sa salita ng Diyos. Hanggang sa yung mga tao na nampalataya, umalis na rin sila. Dahil hindi na nila alam yung tama at mali. So, tama ang sinabi ng Espiritu, sabi niya. Mga ginagaya ninyo yung mga ninuno ninyo. So, yung mga ninuno nila, magpahanggang nyo, ganun pa rin ginagawa ninyo. So, ipinaalala sa kanila ng Panginoon na nakikinig lang kayo ng salita ng Diyos. Pero, hindi tumatalima sa puso ninyo mga salitang ipinapahayag sa inyo. Mga kapatid, naunawaan ba ninyo yung damdamin ng Panginoon?
naramdaman ninyo yung pagmamahal ng Panginoon para sa ating lahat? Habang sinasabi niya ito, habang sinasabi ng Panginoon yung katagalan yun na kung naunawaan lang natin. Hindi niyo pinaniniwalaan ang salita ng Diyos. Dahil ang totoo, hindi naman ninyo pinaniniwalaan yung salita niya mismo. Nandiyan kayo, nakaupo lang. Pero hindi niyo alam kung ano tama at mali. Alam niyo kung paano parang ninyo hindi pinaniniwalaan ang salita ng Diyos? Sa paano paraan? Habang nakikinig kayo, kung ano-ano ginagawa ninyo. Kung ano-ano mga ginagawa ninyo sa oras ng preaching. Ibig sabihin, hindi nyo iginagalang ang pastor. Kung ang pastor hindi nyo ginagalang, paano pa kaya ang Panginoon? Lord's Day ngayon. Ngayong araw na ito. Araw ba ng pastor? Hindi. Ang pastor ay nangangaral na ng mensahe ng Diyos. So mga kapatid, kung hindi kayo naniniwala sa Panginoon, hindi kayo naniniwala sa salita ng Diyos, sa oras ng preaching, wala kayong pakialam kahit nagpipreach na yung pastor. Ginagawa ninyo lahat ang mga bagay na gusto ninyo. So, ibig sabihin lang na, mga kapatid, habang tayo nakikinig ng salita ng Diyos, kung ano yung mga pinagkakabala natin, dapat focus tayo sa preaching. Lord's Day ngayon, dapat focus tayo sa preaching. Hindi yung kung ano yung mga kinakalikod natin, nagsiselfone tayo, kung ano yung mga bagay na naiisip natin na gawin sa oras ng preaching. Wala tayong paggalang sa nagpapahayag ng salita ng Diyos. Bakit ko sinasabi ito? Kasi kung wala kayong paggalang sa tagapangaral ng salita ng Diyos, anong ginagawa niyo sa harapan ng Panginoon? Itong araw na ito ay Lord's Day. Hindi na ninyo alam kung anong tama at mali. Katulad ng sinabi ng Panginoong Jesus, makinig ba kayo na makinig, hindi kayo makakarinig. Tumingin ba kayo na tumingin, hindi kayo makakakita. Kasi sinasarado ninyo yung mga matatenga ninyo. Maging ang puso ninyo, sinasarado ninyo sa palagay ba natin? Yung pastor, yung binabasos natin, hindi, yung Panginoon mismo. Yung salita mismo ng Panginoon, yung binabasos natin. Kaya nga, hindi niyo pinapakinggan ng pastor ninyo, mas higit na hindi niyo pinapakinggan ng Diyos. So mga kapatid, hindi niyo pinaniniwalaan yung sinasabi ng pastor. Yun ay mula sa Diyos. So ano sabi ng Panginoong Yesus? Kung hindi niyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa ninyo mapapaniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? Kung dito pa lamang nakaupo kayo, hindi kayo nakikinig sa pastor. Sabi ng Panginoon, kung dito pa lamang, paano pa kaya yung mga bagay sa langit? Paano? Kung dito pa lamang, hindi nyo na madisiplina yung sarili ninyo. Paano? Tapos, sasabihin natin, nakakapunta ako ng langit. Pero kung dito pa lamang, wala na kayong disiplinado. Wala kayong disiplin. Sa oras ng preaching, disiplina ninyo sa sarili ninyo. Dahil yan, magpapakita ng paggalang ninyo sa harapan ng Panginoon. Ano man ang mangyari, huwag kayong gagalaw. Focus kayo sa salita ng Diyos. Lord's Day. Pag piyesta, focus din kayo sa araw ng piyesta. Pag sa galaan, focus tayo sa mga bagay sa galaan. Tignan niyo yung pagpasok ng trabaho niyo. Sa pagpasok ng trabaho, ano gagawin niyo? Gigising kayo ng maaga, mag-aalmusal, magbibihis ng uniform pang trabaho. Lahat ng yun, automatic gagawin niyo kasi papasok kayo ng trabaho. Pero pagpasok niyo ng simbahan, kompleto ba yung uniform niyo? Kompleto ba yung puso't isipan ninyo para sa pagsamba? Hindi. Kasi nga, hindi Lord's Day para sa inyo ito. So mga kapatid, kahit ako, yung asawa ko, lagi kong tinatama niya sa mga bagay na mali ko.
Madalas tinatama ako ng aking asawa. Marami akong mali. Marami pa akong hindi alam. Mas maraming alam ang asawa ko na hindi ko alam. Yung mga babae, akala nilang putak sila ng putak, pero madalas, tinatama tayo mga lalaki. Totoo yan. Totoo yan. Mas maraming nakikita ang mga babae sa mga lalaki ng mga mali. Totoo yan. Mas maraming ang mga lalaki mali. Amen. Amen. Kaya ang mga lalaki, huwag niyo nang isipin mga babae putak ng putak, kundi pakinggan niyo rin sila. Amen. Kasi, ginamit din sila ng Panginoon para itama tayo. Totoo yan. So, yung pagtatama, dapat tanggapin natin sa puso natin. Amen. Mga kapatid, sino ba ang pastor? Lahat tayo, pantay-pantay. Makasalanan tayo sa harapan ng Panginoon. Ang kinaibahan lamang, ang pastor ay ginagamit ng Panginoon para ipahayag ang kanyang mga mensahe. Yun ang pinagkaiba. Pero sa harapan ng Panginoon, lahat tayo ay makasalanan. At ang mensahe na pinapahayag ng pastor, para sa kanya din yun. Hindi lang para sa mga miyembro. Kaya nga sabi niya, ngunit tayo sa Diyos. Ang sino mang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Ngunit hindi nakikinig sa atin ang sino mang hindi sa Diyos. Sa ganito natin makikilala ang Espiritu ng katotohanan at ang Espiritu ng kasinungalingan. So kung tayo mula sa Diyos, papakinggan natin yung tagapagtulong. Amen. Dahil yun, yung pinapakayag niya mula sa Diyos. Amen. Pero kung hindi tayo nakikinig daw ng salita ng Diyos, ito yung Espiritu ng kasinungalingan. Sinabi pa na ni Panginoon, pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hawatulan. Sa halip ay inilipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. So mga kapatid, sinasabi ng Panginoon, sino ba sumasampalataya? Sa isinugo ko ay may buhay na walang hanggan. Inilipat na siya mula sa kamatayan. Doon pa lamang, tinatanggap na ninyo yung buhay na walang hanggan. Dito pa lang habang nakikinig kayo. Tinatanggap na ninyo yung pangako ng Panginoon na buhay na walang hanggan. So mga kapatid, sa harapan ng Diyos, alam niyo po ba yung tama at mali? Alam pa ba natin yung tama at mali? Yung tamang pag-uugali natin sa harapan ng Panginoon? Yung attitude natin sa harapan ng Panginoon. Kinukonsider niyo ba yung mga bagay na sinasabi ng pastor na galing yan sa Diyos? O hindi na? Galing na lang yan sa tao. Madalas, kapag nakarinig kayo ng review, iisipin niyo galing sa tao. Hindi niyo kinukonsider na mula yan sa Diyos. Madalas, kapag nasasaktan na kayo sa mga review, iniisip niyo mula lang yan sa tao. Hindi yan mula sa Diyos. Pero ang totoo, nasaktan kayo kasi totoo ang sinasabi ng pastor. Dahil yan mula sa Diyos. Alam ng Panginoon kung ano ang nasa puso mo. Kung ano yung nasa isipan mo. Nasasaliksik ng Panginoon kung sino ka talaga. So sa harapan ng Panginoon, wala kayong may tatago. Sa harapan ng Panginoon, gusto ng Panginoon maging totoo ka. Tanggapin mo sa puso mo lahat ng mga mensahe yan. Amen. Yan ay magbibigay sa iyo ng paglago sa pananampalataya. Amen. Kaya nga, ang sino man tumatanggap sa isang maliit na batang tulad ng nito, sabi niya, alang-alang sa aking pangalan, ay tumatanggap sa akin. At ang sino man tumatanggap sa akin ay hindi lamang ako ang kanyang tinatanggap, kundi pati na rin yung nagsugo sa akin. Alam niyo yung bagay na ito na napakaraming kahulugan ng bagay na ito. Ang sabi niya, sino man tumatanggap sa maliit na batang tulad nito, alang-alang sa aking pangalan ay tumatanggap sa akin. For example, papuntahin ko dito si Marco. Sabihin ko sa kanya, sa inyong lahat, i-declare ko, si Marco, magiging assistant pastor ko. Tatanggapin niya ba siya as a pastor? Hindi, di ba? Kasi titignan niyo lang si Marco as a bata. Pero ang sabi ng Panginoon, kung tinatanggap niyo yung maliit na bata na ito, ako ang tinatanggap niyo. So, ibig sabihin ng Panginoon,
ba magpakumbaba sa inyong pastor? Katulad ng pagtingin ninyo sa isang bata? Pero hindi. Imbis na magpakumbaba tayo, lalabanan natin yung pastor natin. Pero sabi ng Panginoon, alang-alang sa aking pangalan, kung tinatanggap ninyo yung batang ito, ako ang tinatanggap ninyo. Amen. So, kaya ba natin magpakumbaba sa harapan ng pastor? O titignan natin yung sarili natin, mas malaki ako sa pastor. Pero, ang sabi ng Panginoon, itong pastor na ito, ilalagay ko sa inyo bilang isang bata. So, tingnan natin kung susunod kayo sa kanya o hindi. Siyempre, hindi. Bata lang yan. Paano ako susunod sa bata na yan? Napakaliit lang yan. Walang alam yan. So, ganun yung pag-elaborate ng Panginoon sa isang tagapagturo, isang bata. Pero tayo dapat maging mapagpakumbaba tayo. Kung yun ay bata ang kaharap natin, mas mababa pa tayo dapat. Ibaba pa natin na mas lalo yung sarili natin. Kaya mga kapatid, mahirap magpakumbaba at mahirap din magpasakop sa isang pastor kung nakatingin tayo sa tao lang. Mahirap. Hindi sa salita ni pinapahayag ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang sino man tumatanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa aking pangalan, ay tumatanggap sa akin. Amen. So, ibig sabihin, nakataya dito yung pangalan ni Yesu Kristo. Nakataya doon yung pangalan niya. Itinaya ng Panginoong Yesus yung pangalan niya. Kung tinatanggap ninyo ito, alang-alang sa aking pangalan, itinaya ng Panginoong Yesu Kristo yung pangalan niya. Kaya niyo bang tanggapin yun? Alang-alang kay Jesus Christ. So mga kapatid, kailan ba nangaral yung pastor sa pangalan niya? Sino bang pastor nangaral sa pangalan niya? Wala. Maliban na lamang sa mga pastor na ipinapangaral na sila ay Kristo. Yun yung mga anti-Kristo. Walang ibang Kristo kundi ang Panginoong Jesucristo lang. Amen. Amen. So ipinapahayag namin dito yung pananampalataya. So bakit noong unang panahon, ang ating Panginoon na hindi siya kinilala, hindi siya tinanggap. Kasi tinignan lang siya ng mga tao bilang anak ng karpentero. Hindi siya kinikilala bilang anak ng Diyos. Kasi anak lang siya ng karpentero. Pero, yung mga apostol, bakit hindi rin tinanggap yung mga apostol? Kasi tinignan din sila bilang isang mababa. Anong tingin ng mga tao sa kanila? Mangingisda lang sila. Mga maniningil lang sila ng buhis. Mga makasalanan sila na akay ni Kristo. Hindi sila pinaniniwalaan kasi nga nakatingin ng mga tao bilang mababang uri mga tao na yun. Si Apostol Pablo, bakit hindi siya pinaniniwalaan? Kahit maghapon siya nangaral ng salita ng Diyos. Kasi isa lang siyang bilanggo. Isa lang siyang tao na nang usig din sa mga mananampalataya. Iniisip nila na itong tao na ito, yung masamang tao. Kaya hindi rin sila naniwala. Kaya Apostol Pablo, tayo, alam ba natin yung tama at mali? Mga kapatid, hindi natin alam yung tama at mali ginagawa natin sa harapan ng Panginoon. Hindi na natin alam na yung pinapakalit sa atin ay tama ba o mali. Pero pagdating sa atin, choices natin. Kapag ayaw natin yung preaching, mali yan. Pag nabibless tayo, tama yan. Pero dapat lahat, walang choices, lahat, accept natin ang salita ng Diyos. Amen. Amen. Dahil hindi yan mula sa tao, kundi mula sa Diyos yan. Kaya mga kapatid, isipin natin mabuti yung mensahe ng Panginoon. Dapat, Sabado pa lang handa na ang puso natin. Ihanda na ninyo yung puso ninyo, kaya nga Lord's Day, binigyan kayo ng 6 na araw. Nagtatrabaho kayo, pero araw ng Lord's Day, sa araw, hindi pa kayo handa. Hindi handa ang puso ninyo para magsimba. Ilang oras lang, isang oras ka lang mag-i-steady dyan, walang gagawin. Pero ang dami mong ginagawa. Kulang na lang yung mga trabaho mo sa bahay, dali mo sa loob ng simbahan. Hindi tama, gano'n. So mga kapatid, isipin natin mabuti. Ang ibig sabihin ng Panginoon, mapagmataas tayo. Mapagmataas tayo. Subalit sabi ng Panginoon,
Subalit, pinili ng Diyos ang mga itinuring na hangal sa sanlibutan upang hiyain ang mga marurunong. At pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang mga malalakas. Pinili niya ang mga karaniwang tao, mga hampas lupa, mga mahihina sa sanlibutan ito upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan. Kaya't walang sino mang makakapagmalaki sa harapan ng Diyos. Nakita ninyo? Yung pinili ng Panginoon, yung mga hampas lupa, yung mga hindi kinikilala. Sa panahon ito, yung mga tao, adik dati, na nangangaral ng salita ng Diyos ngayon. Mga taong makasalanan na nangangaral ng salita ng Diyos ngayon. Sila yung pinili ng Panginoon para ipamukha sa atin na tayo ay mali. So mga kapatid, nakita niyo yung pagpili ng Panginoon? Tayo, tumitingin tayo sa panlabas na anyo. Tumitingin tayo sa panlabas na kung anong nakikita natin. Kaya nga sabi ng Panginoon, tumingin man kayo, tumingin, hindi kayo makakakita. Kasi bulag kayo. Makinig ba kayo na makinig? Hindi kayo makakarinig kasi bingi kayo. Sarado ang puso ninyo. Dahil hindi totoo. Sabi ng Panginoon, hindi totoo ang pagsamba ninyo. Hindi totoo. Kaya nga, yung mensahe na ito ngayon, kanina, yung mensahe ni Pastor, ano sabi ng mga tao kay Jesus? Kung tunay ka, dapat ba magbayad ng buwis sa emperador? Ano sabi ni Jesus? Alam ko, mapagkunwari kayo. Bakit niyo ako sinusubukan? Tayo. Nakaupo tayo dyan. Anong ginagawa natin? Hindi tayo focus sa salita ng Diyos. Sabi ng Panginoon, bakit niyo ako sinusubukan? Magbigay kayo ng pera sa akin. Isang salapi. Sino? Kanino pangalan na nakaukit dito? Kay emperador po. So ano sabi ng Panginoong Yesus? Ibigay mo ang para kay emperador. Ang sa Diyos ay para sa Diyos. Amen. Hindi ba Lord's Day ngayon? Ba't hindi nyo ibigay ang para kay Lord? Pero anong ginagawa natin? Bakit nyo ako sinusubukan? Sabi ni Jesus. Bakit hindi nyo ibigay ang para sa Lord's Day? Ibinibigay ko ang para sa inyo, 6 days. 6 na araw ibinibigay ko sa inyo. Pero yung isang araw lang, Lord's Day, bigay ninyo. Huwag natin sayangin ang pagkakataon na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Isang beses lang tayo magsimba. Kahit nga ang anak ng Diyos ibinaba niya. Ibinaba ng Diyos yung kanyang anak. Para lamang mas matubos tayo sa ating mga kasalanan. Para sa kaparusahan ng ating mga kasalanan, si Kristo'y namatay para sa ating lahat. Namatay si Kristo, yung anak mismo ng Diyos. Ginawa niya yun, nagtiis ang ating Panginoon. Pinasa niya yung krus, yung bigat ng ating mga kasalanan. Pinasa niya yung bawat kasalanan na yun. Namatay siya ng hubad. Hindi niya ba na-realize yung ginawa ng Panginoon? Hubad siyang nakapako sa krus. Bakit niya ginawa yun? Hinamak siya. Nilinis tayo sa ating mga kasalanan sa pamagitan ng dugo na inialay niya doon sa krus. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Si Kristo ang naging kabayaran ng lahat ng pagkakasala ng tao. Ngayon, tinatamasan natin yung pagandang loob ng Diyos. Ginawa yun ng Diyos dahil gusto niya na maramdaman mo na hindi lamang siya basta Diyos, kundi maramdaman mo na mahal ka niya. Amen. Hindi lang siya basta Diyos. Maramdaman mo sa puso mo na mahal ka niya. Kaya nga ipinakita ng ating Panginoon, iniaalin niya ang kanyang buktong na anak upang ang sinuman sa kanyang manampalataya ay maliligtas. Amen. Ngayon, tinatamasa na natin ngayon yung kagandahang loob ng Diyos. Pero, ibinabalik ba natin yun as a grateful? Hindi tayo grateful sa Panginoon. Araw ng linggo, hindi pa natin maibigay sa Kanya ng tama. Kaya nga sabi niya sa Philippians chapter 2, verse 6-8, kahit sili ka sa tunay na Diyos, hindi niya pinagpilit ang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip kung saan niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos,
At naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao. At nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Kaya nga, nung bago malagutan ng hininga ng ating Panginoon, sinabi niya, isinigaw ng Panginoon Yesu Kristo doon sa krus, sabi niya, Ama, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Bakit sinabi ng Panginoon yun? Akala ba natin pinabayaan ng Diyos sa kanyang anak? Hindi niya pinabayaan ang kanyang anak. Ipinarinig sa inyo yun. Gusto ng Panginoon na marinig niyo yung bagay na yun na, Ama, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Gusto ko iparinig sa inyo ng Panginoon yun. Para sabihin sa inyo na kahit ang aking anak ay kaya kong ibigay para sa inyo. Kaya kong isugo ang aking anak. Alang-alang sa inyo, pinarinig sa inyo yung bagay na yun. Hindi sa pinabayaan ng Diyos ang kanyang anak. Kundi nais na ipakita sa inyo ng Panginoon kung gaano kalaki yung pag-ibig niya para sa inyo. Amen. Pero bakit hindi niyo nakikita yung sakripisyo ng Panginoon? Yung pagtitiis na ginawa ng Panginoon para sa inyo? Bakit magpahanggang ngayon? Matigas pa rin ang puso ninyo. Hindi niyo po naririnig yung sinabi ng Panginoon. Ama, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Kung kayo mga magulang sabihin sa inyo ng mga anak niyo, hindi ba madudurog ang puso ninyo? Madudurog ang puso ninyo kapag nakikita niyo yung mga anak niyo nahihirapan. Lalo na nakikita ng Diyos yung kanyang anak. Nahabang sinusuntok siya, dinodurahan siya. Hinayaan lang ng Diyos yun. Kasi gusto ng Diyos na tuparin ang pangako niya para sa ating lahat. Na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Nagpakahirap ang Panginoong Jesucristo para sa atin. Kaya nga sa sinabi niya yun, sana'y, nandun yung panghihinayang ng Panginoon, sana'y tinanggap mo ko, kasi namatay na ako sa krus. Pinatawad na rin sa iyong mga kasalanan. Sana'y nakinig ka ngayon, sana'y nagsisi ka, sana'y binuksan mo yung puso mo, sana'y pinatawad na kita ngayon. Sana'y lahat ng mga problema mo, sana pinagdasal mo na ngayon. Sana ay sa gayon, pinagaling na kita. Pero matigas ang puso natin. Matigas ang puso natin. Pagpahanggang ngayon na ngayon natin isuko sa Panginoon kasi hindi tayo focus sa salita niya. Buksan niyo yung tahinga ninyo na sa ngayon marinig ninyo yung mensahe niya sa araw na ito. Kaya nga, yung mensahe na yun sa atin lahat, napakasakit para sa Diyos yun. Anak, kunting tiis lang. Kunting tiis lang. Pagkatapos niyan, mababataw ko na sila sa kanilang mga kasalanan. Kunting tiis lang. Kaya nga Panginoon, tiniis niya yung nakapako siya sa krus kahit hubad siya. Anak siya ng Diyos. Pero tiniis niya hubad na hubad siya. Ako nakapako sa krus. Pero tayo, imagine niyo ba yung sakripisyo ng Panginoon? Para sa ating lahat. Hindi natin alam yung sacrifice ng Panginoon tayo. Hindi natin tinatanggap yung mga salita niya. Ang Panginoong Isus, iniligtas niya tayo sa kanyang sarili. Tiniis niya yung manatili sa krus. Alam niyo, Jesus, yung dadalasin ng hirap ng gabi na yun. Kaya nung gabi na siya itapin, nagdasal ang Panginoon doon sa tuntong na Getsemani. Sabi niya, sa dala ng matinding hinagpis, siya'y nanalangin ng lalong makaitim. At pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malaking patak ng dugo. Sinabi niya sa mga apostol, ang puso ko'y labis na nalulungkot at halos ako mamatay na. Lumayo siya ng kaunti at pagkatapos ay nagpadirba ako manlangin. Kung maaari,
sumapit sa kanya yung oras ng paghihirap. Nanalangin siya, Ama ko, magagawa mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang paghihirap na ito. Ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Kahit sa puso ng Panginoon, alam niya mabigat yung daranasin niyong hirap. Pero nung sabi ng Panginoon, masunod ang iyong kalooban, hindi ang aking kalooban. Ama, masakit yun. Pero wala akong magagawa. Susundin kita. Tayo. Problemado tayo. Nasabi niyo ba sa Panginoon, masunod ang iyong kalooban, hindi ang aking kalooban. Ano man ang mga pagsubok sa buhay niyo, magpatuloy kayo. Masunod ang kalooban ng Panginoon. Masakit man yan sa buhay ninyo, pero ang Panginoon pa rin masusunod, hindi ang ating kalooban. Ang laki ng sacrifice na ginawa sa atin ng Panginoon. Sacrifice para lamang may pakita ng Diyos kung gaano kalaki, hindi masukat ang pagmamahal niya para sa atin. Yung laki ng pagtitiis ng ating Panginoon Jesus para sa atin lahat. Yung pagtubos niya sa ating mga kasalanan doon sa krus. Pinasan niya yung lahat ng kasalanan ng buong mundo, lahat ng mga tao, lahat ng kasalanan na iyon. Napakabigat ng kasalanan. Hanggang sa makarating siya ng Golgotha, hindi siya sumuko. Kasi nga pagtubad yun sa kalooban ng Panginoon. Kung isipin mo, anak siya ng Diyos, bakit ako kung maaari mo naman silang puksahin lahat katulad sa panahon ni Noah? Pero bakit mo pa ako kinakailangan isugo? Para ipakita sa inyo kung gaano kalaki ang pagmamahal ng Diyos. Na-appreciate ba natin lahat ng hirap na ginawa sa atin ng ating Panginoon? Bakit gano'n na lamang natin tratuhin si Lord sa buhay natin sa oras na service? Sa oras na service, ginagawa natin lahat na gusto natin. Bakit hindi natin i-maintain yung pagiging Lord's Day? Kasi nga sinasarado natin yung puso natin sa panawagan ng Diyos para sa ating lahat. Dahil magpahanggang ngayon, hindi sumasagi sa puso natin yung pagmamahal ng ating Panginoon. Hindi tayo nagiging mabuti sa harapan ng ating Panginoon dahil sa puso natin, hindi pa natin talaga tunay na kinikilala ang ating Panginoon. Kung nasa inyong Panginoon, kung tunay nyo na-realize yung kasalanan ninyo, marirealize nyo rin sa puso ninyo kung gaano kayo kalaki yung pagmamahal sa inyo ng ating Panginoon. Mararamdaman nyo yan. Mararamdaman niyo yung habag ng Panginoon para sa inyo lahat. Kung tunay yung naranasan yung kamatayan ni Kristo sa krus. Dahil gagawin niyo ang lahat para sa Kanya. Gagawin niyo ang lahat para sa Kanya dahil na-appreciate niyo yung isang bagay na ginawa sa inyo ng Panginoon. Oras lang ang hinihintay ng Panginoon para sa atin. Isang oras lang ibigay niyo para sa Kanya. Ginawa iyan ng ating Panginoon na magpahalay ng kanyang buhay. Para sa akin gayon. Para sa gayon, makasama tayo sa aral ng langit. Mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Maranasan mo sa buhay mo yung kamatayan ni Kristo. At yung pag-ibig na iyon ay mag-uumapaw sa puso mo. Nais ng Panginoon na maranasan mo siya sa buhay mo. Pero bakit ko sinasabi mga ito sa inyo? Alam ng Panginoon na magpahanggang ngayon ay hindi niyo siya ganap na tinatanggap sa puso niyo. Alam ng Panginoon yan sa paanong paraan. Magpahanggang ngayon, hindi pa tayo matured sa pananampalataya. Hindi pa tayo matured sa pananampalataya, magpahanggang ngayon. Sa paanong paraan? Hindi pa tayo matured. Ano ang pangako ng Panginoon sa atin? Nangako ang Panginoon sa atin, ganito ang gagawin ko kasunduan sa bahay ng Israel. Pagdating ng panahon, sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang pag-iisip ang aking mga utos. Isusulat ko ito sa
kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Hindi na kailangan turuan ng isa't isa at sabihin, kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat. Mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at kakalimutan ko na ang kanilang mga kasamaan. Amen. Hindi pa ba tayo pinatawad? Nakalimutan na ba ninyo yung sakripisyo ni Kristo? Pinatawad na tayo. Anong pangako ng Panginoon? Hindi na sila dapat pangturuan pa. Sila na mismo, automatic, kikilalanin nila ako bilang Diyos. Amen. Pero sa oras ng service, tumutugma ba ang pangako ng Panginoon? Hindi sa hindi tumupad ang Panginoon, kundi ang problema, tayo. Hindi natin binubuksan ang puso natin sa salita ng Diyos. Hindi pa rin tayo matured sa harapan ng Panginoon. Dahil lahat ng mga pinapahid ng pastor, walang tumatalima sa puso natin. Sabi ng Panginoon, hindi na sila kinakailangan pang turuan pa. Hindi na kayo kinakailangan pang paalalahanan pa. Sa mga bagay na dapat yung mga bagay na dapat yung gawin, mga kapatid. Hindi na kayo kinakailangan pang turuan ng isa't isa. Pero madalas, kinakailangan pa tayong paalalahanan ng Panginoon. Marami tayong mga bagay na hindi sinusunod sa harapan ng Panginoon. Hindi tayo nagiging isip bata. Tayo nagiging kumikilos tayo na parang isang bata na. Sabi ng Panginoon, maging katulad kayo ng bata, pero isip bata pa rin tayo. Immature tayo sa pananampalataya. Kahit na pakatagal na natin sa pananampalataya, immature pa rin tayo hanggang ngayon. Hindi na kayo dapat po paalalahanan. Araw ng linggo ngayon, pagsimba kayo. Araw ng linggo kayo, huwag kayong malilate. May prayer time tayo. Magbasa kayo ng Bible. Manalangin kayo. Ang daming paalala na hindi na dapat mapaalalahanan pa. Bakit tayo pinapaalalahanan? Bakit pa ulit-ulit tayo pinapaalalahanan? Kasi hindi tayo natututo. Hindi natin ina-accept yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Hindi tayo nagmamature. Kasi hindi natin ina-accept. So kailangan pa tayong turuan ng paulit-ulit-ulit. Sabi ng Panginoon, hindi na sila kinakailangan pang turuan. Hindi na sila kinakailangan pang paalalahanan. Automatic, alam na nila yung mga bagay na nais kong ipasabi sa kanila. So, mga kapatid, sinasabi sa Hebrew chapter 5 verse 12 to 14, dapat sana'y mga tagapagturo na kayo. Subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga palimulang aralin tungkol sa mga salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain. Ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at kulang pa ang kaalaman sa salita ng katuwiran. Ang matigas na pagkain ay para sa mga sapat na gulang at marunong nang kumilala sa mabuti at masama. Magpahanggang ngayon ba'y sanggol pa rin tayo sa pananampalataya? Magpahanggang ngayon ba, kinakailangan pa rin tayong turuan, paalalahanan na si Kristo yung namatay sa krus. Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Magpahanggang ngayon ba, paulit-ulit tayo paalalahanan ng Panginoon? Gatas pa lang. Magpahanggang ngayon, gatas pa rin ang kinakain natin. Dapat tinapay na. Sabi nga ng Biblia, dapat sana tagapagturo na kayo ng salita ng Diyos. Pero bakit hindi tayo nangangaral ng salita ng Diyos? Bakit hindi tayo nag-evangelize? Kasi magpahanggang ngayon, immature pa rin tayo. Ayaw natin mangaral ng salita ng Diyos. Kasi nga, wala naman tumatalima sa puso natin. Walang pumapasok sa puso natin mga salita ng Diyos. Pero kung pumapasok yan sa puso natin, automatic, lumalabas sa bibig natin yung salita mismo ng Diyos. Pero bakit walang lumalabas? Kasi walang pumapasok sa puso natin. Kaya nga sabi ng Panginoon,
Napakatigas ng puso ng mga tao ito. Ibig sabihin, sarado ang puso ninyo. Hindi niyo wini-welcome sa puso ninyo ang Panginoon. Hindi niyo wini-welcome yung salita ng Panginoon. Kaya nga sa maghabang pangangaral ni Apostol Pablo, ang mga tao hindi nila alam kung ano na mabuti at masama. Hindi na kayo dapat turuan pa. Hindi na dapat tayong paalalahanan pa patungkol sa mga dapat natin gawin sa mga ministry natin. Hindi na kayo dapat pang paalalahanan pa. Maging mature tayong lahat. May kanya-kanya tayong ministry na itinalaga. Kung ano ang sinabi ng pastor, sundin ninyo. Huwag na ninyong papalitan. Dahil kung anong utos din ng Diyos sa pastor, siya rin naman ibinibigay sa inyo. Amen. Hindi utos ng tao, kundi mula sa Holy Spirit. So lahat tayo may kanya-kanyang tungkulin na dapat sumunod sa utos ng ating Panginoon. Dahil hanggang ngayon, hindi tayo namumuhay sa salita ng Diyos. Kaya nga, nagiging immature tayo sa pananampalataya. Dapat tanggapin natin sa puso natin yung bawat salitang ating marinig. Ito'y magbibigay sa atin ng paglago sa pananampalataya. Amen. Kaya mga kapatid, maging immature tayo sa harapan ng ating Panginoon. Kapag pinagsasabihan tayo, huwag tayong magalit. Huwag tayong magalit. Tanggapin natin sa puso natin ang Diyos. Tanggapin natin yung pagtutuwid sa atin ng ating Panginoon. Tanggapin natin ito, hindi mula sa Panginoon. Hindi mula sa pastor. Dahil kapag tinignan niyo yung pastor niyo, sigurado, hindi niyo tatanggapin yung review sa inyo. Pero kung sa Panginoon yan, i-accept niyo kahit masakit. Amen. I-accept niyo. Dahil ginagawa niyo ng Panginoon bilang pagtutuwid para sa atin. Para tayo maging mature na sa pananampalataya. After pagsabihan ng mga ni Apostol Pablo yung mga tao, nagsialisan silang lahat. Kasi nga, immature pa rin sila. Pero tayo, mga kapatid, huwag niyong hintayin na mag-isarado ang puso ninyo sa harapan ng Panginoon. Ngayon pa lamang pakinggan ninyo sa puso niyo yung panawagan ng Panginoon. Kaya nga, nasasaktan ng Panginoon sa tuwing binabaliwala natin siya. Nasasaktan ng Panginoon dahil may pangako ang Panginoon para sa atin. May pangako ang Panginoon para sa atin na magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. So, ang Panginoon, ipinapadama niya magpahanggang ngayon yung pagmamahal na iyon para sa atin. Kasi nga, itinutuwid niya tayo. Amen. Ganon yung pagmamahal ng Diyos para sa atin. Dire-diretso yung pagtutuwid ng Panginoon hanggang sa mahubog ka. Nakawangis niya. Amen. Ganon yung pinaparamdam sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga tayo, magpatuloy tayong kumilos sa buhay natin. Magpatuloy tayo sa pananampalataya. Ano man yung mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, ituring natin ito na pagtutuwid sa atin ng ating Panginoon. Nais ng Panginoon na mapalapit tayo sa Kanya. At maranasan natin yung kaligtasan niya. Kaya nga yung rebuke na ito, blessing man na ito, tanggapin natin. Tanggapin natin ito yung mula sa ating Panginoon. Huwag natin isarado ang ating mga puso. Yung ating mga mata, huwag natin isarado. Yung ating puso, huwag natin isarado. Yung tenga natin, huwag natin isarado. Kaya nga sabi ng Panginoon, huwag natin isarado ang ating mga puso. Papasukin natin siya sa buhay natin. Kung gano'n, sabi ng Panginoong Jesucristo, kung gano'n, sana'y nagbalik loob kayo sa akin. At kayo naman ay aking pinagaling, sabi ng Panginoon. So, panawagan ng Panginoon sa ating lahat. Sana, huwag ninyong sarado yung puso ninyo. Sana, huwag ninyong sarado yung tenga ninyo. Sana, huwag ninyong sarado yung mga mata ninyo. Kasi sa gayon, pagagalingin ko kayo. Huwag niyong hintayin na lumipas yung mga bagay na iyon at sasabihin sa inyo ng Panginoon, sana noon nagsisi ka na. E di sana pinatawad kita. Sana nandito ka ngayon sa aking kaharian. Katulad ng mayaman at ng si Lazaro. Alam ng mayaman na siya mula sa lipi ng Israel. Alam niya na nasa kanila ang kautusan ng Diyos. Pero binaliwala niya ang salita ng Diyos. Dumating yung time na namatay siya. Natanggap niya ba yung pangako na buhay?
Hindi. Pero sa sarili niya, alam niya na nagpabaya siya sa salita ng Diyos. Kaya nga, ano na lang sinabi niya? Isugo mo na lang si Lazaro sa bahay ng aking mga kapatid. So, hindi na nagmakawa yung mayaman. Nabigyan pa siya ng pagkakataon na mabuhay. Alam niya sa sarili niya, in-accept niya sa sarili niya. Hinayaan niya yung pagkakataon na lumipas sa kanya. So sa atin, mga kapatid, huwag niyong hayaan na lumipas ang pagkakataon na binibigay sa inyo ng Panginoon. Kung tinutuwid tayo ng Panginoon, tanggapin natin ito. Para sa ating lahat ng ito. Ito'y para sa pangako ng Panginoon. Ito'y para sa buhay na walang hanggan. Amen. Hindi sa para saktan ang damdamin ninyo kasi gusto ng Panginoon. Tanggapin ninyo yung buhay na walang hanggan. Yun yung purpose ng Panginoon para sa ating lahat. So sa oras na to, tayong lahat ay manalangin. Kasama ng mga nasa Zoom, mga nasa YouTube. Samahan niyo po kami magdasal sa oras na ito. Lahat tayo manalangin. Ipagdasal natin sa Panginoon ang lahat ng mga kasalanan na meron tayo. Tingin na natin ang tawad sa Panginoon. Lahat ng ating mga pagkakamali. So sa harapan ng Panginoon, tayong lahat ay tumawag at magsisi sa ating mga kasalanan. So sa harapan ng Panginoon, maging humble tayo. Tanggapin natin kung ano man ang mensahe ng Panginoon para sa ating lahat. Tanggapin natin yung mga pagkakamali na meron tayo. Na hindi tayo nagiging matured sa harapan ng Panginoon. Ay lahat ay tumawag sa ating Panginoon. Panginoon, Panginoon, Panginoon. Panginoon Jesus, maraming salamat po muli sa iyong habag para sa amin lahat. Salamat po muli sa mensahe ibinigay niyo po para sa amin. Panginoon, patawarin niyo po kami kung binabaliwala namin ang araw ng linggo. Patawarin niyo po kami sa mga kilos namin. Patawarin niyo po gawa kami, Panginoon. Sa bawat preaching, hindi namin sinasabuhay ang mga salita niyo. Kung sa bawat preaching, Panginoon, ay hindi namin tinuturing na ito'y mula sa iyo. Kaya naman po, Panginoon, sa oras ng preaching, kung ano-ano mga bagay na ginagawa namin. Araw ito ng linggo, nag-sacrifice kayo para sa amin. Kahit kayo'y anak ng Diyos, ginawa ninyo yun para sa amin lahat. At sa ngayon, makatanlag namin ang kapatawaran ng aming mga kasalanan. Panginoon, naghinangal kami sa iyong harapan. Patawarin niyo po nawa kaming lahat sa mga pagkakasala na meron kami. Lihisin niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng karunihan namin. Itong matigas na puso na ito po, Panginoon. Huwag niyo hayaan na maging matigas ito ng tuluyan. Palamutin niyo ang aming mga puso, Panginoon. Idinadalangin ko sa inyo, Panginoon Jesucristo, na lahat ng mga salita kami narinig ngayon. Itanim niyo ito sa aming mga puso. Tulungan niyo po nawa kami, Panginoon, na lumahan kami na isang matured na pananampalataya. Tulungan niyo kami, Panginoon, na sa oras na pagtutuwid sa amin, sa oras na pagtatama sa amin, Panginoon, ay manatili kami humble. Panginoon, tulungan niyo po kami. Huwag niyo hayaan na itaas namin ang itaas ang aming sarili. Dahil narating ang panahon na ibabagsak niyo po kami, Panginoon. Nawa yung mga kapatiran ko na nandito ngayon. Maramdaman nila yung sakripisyo mo, yung hirap na dinanas mo habang pa sa Diyos. Na sa bawat pag-ahok ng iyong mga paamit-bit ng Panginoon, yung kasalanan ng bawat isa sa amin. Na sa bawat pagpako mo sa mga kamay mo, dumadalang ang dugo. Panginoon, ang laki na sa sakripisyo mo. Pero para sa amin, isang oras lang hindi pa namin maibigay ng tama. Hindi pa namin may sacrifice yung sarili namin. Patawarin mo kami, Panginoon, kung hindi kami nagiging totoo sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon, kung kami ay nagiging hangal. Kung nabawasos namin ang mga salita mo. Patawarin mo kami, Panginoon. Lord, nawa'y maalala ng iyong mga anak. Nung tayo na wala silang simbahan, napakapursige nila sa pagpupuri. Ngayon may simbahan.
nagmamahal na sila ngayon, mas lalo silang dapat magpursige. Mas ma-appreciate nila na binigyan mo sila ng simbahan. Ngayon, nararanasan nila yung pagtugon mo, yung mga milagro sa buhay nila. Na may ma-appreciate nila yung mga bagay na yun. Yung mga pagpapahala sa buhay nila na hindi mo sila pinabayaan sa buhay nila. Inaingatan mo ang kanilang mga anak. Ma-appreciate nila. Pinagaling mo ang kanilang mga karamdaman. Nilinis mo ang kanilang mga sakit. Pinagtawag mo sila sa mga pagkakasal nila. Iniahon mo sila, Panginoon, mula sa kadiliman. Sa pagiging malamig, pinag-init mo sila muli. Tulungan mo sila ma-appreciate yung mga bagay na yun. Makita nila sa buhay nila yung gaano kalaki yung pagmamahal mo para sa amin lahat. Panginoon, sa bawat paghakbang namin, nariyan kayo lagi, nakabantay sa amin. Sa bawat pag-iyak ng mga anak mo, naririnig mo lahat ng dahilan. Panginoon, hindi mo kami pinabayaan. Hindi mo kami pinabayaan sa mga laban namin. Hindi mo kami pinabayaan sa mga pagsubok na meron kami. Nariyan ka lagi sa tabi namin, nakikinig lang. Na may makita ng mga anak mo na nasa tabi ka lang. Na hindi sila nag-iisa sa buhay nila. Kasama-sama ka nila, Panginoon. Dahil pangako mo yan sa amin. Na hindi mo kami pababayaan at hindi mo kami iiwan. Tulungan mo ang mga anak mo na malibahid muli ang kanilang mga puso. Naway magipasunurin kami lahat sa iyong utos. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging humble. Huwag mong hayaan, Panginoon, yung talino, yung kapangyarihan, yung kakayahan. Kundi magpasakop kami sa bawat utos na ibinibigay niyo po sa amin, Panginoon. Panginoon, wala kami magagawa kung wala kayo sa buhay namin. Tulungan niyo po kami lahat na may talim sa puso namin lahat ng mga mensahe ito. Huwag niyo hayaan, Panginoon, na masayang pagkakataon na ibinigay niyo sa amin sa araw na ito, na hindi namin mapagsisihan lahat ang aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami kung madalas hindi kami sumusunod sa iyo, na kahit nababasa na namin, na kahit naririnig na namin ng lantaran, hindi pa rin kami sumusunod. Mas sinusunod namin yung sarili namin. Natawarin niyo po kami. Lord, bigyan niyo po ng pagbabago yung puso namin. Bigyan niyo po kami ng matyarin na damdamin. Na kahit anong pagpapalo sa amin, mananatili kami nakatayo. Panginoon, bigyan niyo po ng matyarin na isipan ng bawat isa. Huwag niyo po hayaan na bawat mga magkakapatid ay nag-aaway. Tulungan niyo sila magmahalan. Tulungan niyo sila magtulungan sa mga problema nila. Tulungan niyo sila magtiwala sila sa isa't isa. Tulungan niyo sila maging open sa isa't isa. Tulungan niyo silang lahat na umasa bilang magkakapatid. Huwag niyo sila hayaan na mamuhay ng isa-isa. Na utak-utak sila. Kami ay isang katawan at kayo, Panginoong Jesucristo, ang siyang ulo. Kung ano nararamdaman ng isa, nararamdaman ng bawat isa. Naway magmahalan ng mga anak po ninyo at magturingan ang turing na magkakapatid sa pananampalataya. Panginoon, patawarin niyo kami kung nagiging responsible kami sa mga pangpuli na meron kami, sa mga ministry na meron kami. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa bawat pagkakamali
pagkakamali namin na hindi kami naging tapat sa paglilingkod sa iyo. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung hindi kami naging tapat sa aming pamilya, sa aming mga asawa, sa aming mga anak, sa aming mga magulang. Patawarin niyo kami kung nagkukulang kami sa kanila. Tulungan niyo po kami na maging matured na sa loob ng tahanan. Idinadalangin ko po sa mga ama at ang mga ina, gawin niyo po matured. Tulungan niyo sila maging responsible sa kanilang pamilya, sa loob ng tahanan. Mga mag-asawa, magmahalan kayo. Ituro ninyo sa inyong mga anak yung pagmamahal. Tanggapin ninyo yung pagtutuwid ng inyong asawa. Tanggapin ninyo yung mga pagkakamali na meron kayo. Magtulungan kayong mag-asawa sa mga suliranin ninyo. Sa hirap at ginawa, magtulungan kayo. Sanayin ninyo yung sarili ninyo na manalangin sa oras na may problema. Magpatawaran kayo sa isa't isa. Huwag kayong magtatanim ng galit. Mahalin ninyo ang inyong mga kapatid. Huwag kayong susumpa. Tulungan ninyo yung mga nahihirapan. Tulungan ninyo yung mga namibigatan. Yung mga pinaghihinaan sa pananampalataya. Tulungan niyo sila na makabawa. Tulungan niyo sila na ilapit sila sa Panginoon. Tulungan ninyo yung mga anak ninyo na walang pananampalataya. Turuan niyo sila sa salita ng Diyos. Turuan ninyo yung pamilya ninyo sa salita ng Diyos. Lahat ng yan ay utos mula sa Diyos na dapat isabuhay natin lahat. Mahalin natin ang ating Panginoon. Mahalin natin ang pamilya natin. Mahalin natin ang mga kapatiran natin. Mahalin din natin ang ating mga tagapagpahayag. Mahalin din natin yung mga leader natin. Sundin natin ang lahat. Lahat tayo makasalanan sa harapan ng Panginoon. Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Pantay-pantay ang bawat isa sa atin. Kaya lahat tayo dapat magmahalan. Panginoon, maraming salamat sa pagtutuwid niyo sa amin. Salamat sa pagpapaalala ninyo na dapat kami sumunod. Maraming salamat dahil hindi niyo itinulot na kami maligaw sa daan na tinatahak namin. Naway, hindi namin baliwalay ang panawagan na ito para sa amin lahat. Panginoon, salamat sa biyaya na habang ninyo para sa amin. Sa mga mensahe pinagkalat niyo po para sa amin lahat. Tunay nga, Panginoon, na dakilakan mga bakilang pagmamahal. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Jesus' name we pray. Amen. Tayo mga nalangin. Panginoon, maraming salamat sa lahat ng binigay mo po para sa amin. Alam ko po na ang mga mensahe ninyo ay mula sa inyo. Hindi lamang para sa mga membro, kundi para sa mga tagapagpahayag mo. Kaming lahat ay naging irresponsible. Hindi naging handa ang aming mga puso sa pakikinig ng salita ninyo. Kung ano-ano ang mga pinagkakabalahan namin sa oras ng preaching. Hindi handa ang aming mga puso sa pakikinig ng mga salita ninyo. Ngayon, Panginoon, tulungan mo kami maging mature sa pananampalataya. Maging sa loob ng pamilya, mga lalaki, gawin mo po mature bilang haligi ng tahanan. Tulungan niyo po kami lahat, huwag kami mag-iisip bata. Naway mag-mature na po kami sa pananampalatayang ito. Alisin niyo rin po lahat ang gawa ng ibig na ito sa aming mga puso't isipan. Palayasin ito, jis! Pagkaharian niyo po ang Holy Spirit sa aming puso. Dalangin ko po sa inyo, naway paghari sa amin ng mga salita at pag-umapaw sa puso namin ang pag-ibig na ito. Panginoon, salamat po sa iyong kabutihan sa amin. Salamat po sa walang hasawa ninyong pagpapaalala sa amin sa mga salita niyong ito po, Panginoon. Umaasa kami lahat kami susunod sa iyong mga salita. Lord God, naway bless niyo rin po lahat po ng mga nakikinig sa Zoom, maging Panginoon sa live sa YouTube. Naway abutin niyo po sila sa mga prayer request nila. Tugunin niyo po sila sa kanilang mga kahilingan.
Maging Panginoon, yung prayer request po ni Brother Chan sa kanilang bagong sasakyan. Naway maging blessing po yun sa kanila. Magamit po nila yun po, Panginoon, para sa kapatiran, sa mga bagay na pang-spiritual. Gamitin niyo yung Panginoon para sa paggawain, para sa iyong Panginoon. Umasa kami na yung sasakyan na yun ay tatagal ng mahaba, Panginoon. Naway pagpalay yung sasakyan nila, maging safety naway yun, magkamit nila, ilayo yun sa mga aksidente. Kung ano man ang plano ng Diablo sa kanilang sasakyan, masakay na itong chisme. Panginoon, maghari ka nawa sa kanila. Doon sa sasakyan, Panginoon, puspusin niyo yung Panginoon, i-bless niyo. Tinatalaga namin ang sasakyan nila po, Panginoon, para sa inyo, sa paglilingkod din nila po, Panginoon. Huwag niyo po hayaan ang bawat isa sa amin. Yung mga bagay na meron kami, ay hindi namin ipagpasalamat sa iyo. Panginoon, pagpalain mo rin po lahat ang mga nandito sa buhay nila, sa mga bagay na prayer request din nila sa buhay nila, sa loob ng pamilya, sa mga pamilya nila, sa trabaho nila, pagpalain mo silang lahat. Kayo pong bahala sa amin lahat po, Panginoon. Salamat po sa iyong mga mensaheng ibinigay sa amin sa araw na ito at binabalik na po ng mataas na papurit. Pasalamat sa iyo sapagkat sa iyong kapurihan, kapangyarihan, magpakailaman. In Jesus' name we pray. Amen.